Bali pang ilan to sa ano? Bali pangatlo na tong pwesto. Una kasi kotse lang, mobile cafe. Mobile cafe. Doon sa Tupuan. Dyan Dyan ako nag-ano tuwing every morning. Walking, bike. John Eric Dad. Yes, sir. Dad. Alright, my name is Charles and this is Earbender Podcast. Bakit Dad? Yun. Nag-start nga yun nung nag-start kami ng business. So, mobile cafe, wala pang pangalan. Wala pang pangalan yung mobile cafe. And then, ang nagpangalan nung Cooking Dad, yung dalawang anak ko sa akin. Kasi, so meaning, sa bahay namin, ako talaga mahilig magluto. Nagluluto ka rin talaga. Wala akong formal training, walang formal education about culinary or cooking. Mahilig lang talaga magluto. Nice. Ano yung mga specialty mo niluluto? Filipino food. Filipino food. Mga adobo. Yung mga siniserve namin dito. Adobo, tapsilog, mga comfort foods ng mga Pinoy. Siyempre. So, paano ka napunta sa coffee business? Ayun, first job ko talaga since I graduated college sa coffee industry na as maintenance technician. Mga nagre-repair ako ng mga machines. Mga espresso machines. Roasting machines. Mm-hmm. Yun, yung nire-repair ko. And then, doon na din ako nag-start. Dati hindi ako nagkakape. Okay. Hindi talaga ako nagkakape. Yun lang. And then, one time, isang kliyente, nag-repair ako ng machine. And then, akala ko talaga, okay na yung machine. So, umalis na ako. And then, na-report nung sa hotel yun na-report sa boss ko na hindi pa daw okay yung machine. Okay. So, sabi ko, hindi, okay na yan. Ako nag-repair niyan Okay na yan. Confident ako ka. Ako nag-repair niyan Kaya lang, sabi nung manager ng hotel sa akin, paano mo nasabing okay, hindi mo nga tinikman? So, yun, na parang, Parang so, meaning talaga, ayaw mo talaga ng kape? Siguro nagkakape ako 3-in-1, mga ganun, mga instant coffee. Okay. Hindi yung ganyang kape. Mm-hmm. That time na-challenge ako, dapat tikman ko. So, dapat aralin ko kung ano yung lasa ng kape. Mm-hmm. So, college days ka pa nito? Hindi, graduate na ako ng college. Saan school mo? TUP, Technological University of the Philippines. So, anong course yun? Sa electrical engineering. Okay. Kaya sa maintenance. Sa maintenance. Sa maintenance ako. So, pag yun yung pinag-aralan mo, technically, alam mo na rin lahat. Alam mo, basta may background ka ng electrical, parang, kumbaga, konti na lang yung aaralin mo para ma-master mo yung ganong, sa industry na ganon. So, madali na lang. And then yun, unti-unti, nung natuto na ako uminom ng kape, nag-aral na rin ako magbarista, and then, nag-aral na rin ako mag-roast ng coffee. Yung coffee, yung tinatawag nilang sensory, yung coffee flavorist, pinag-aralan ko na rin. Nice. And then, yun nga, nung nag-pandemic, so work from home, ang daming oras sa bahay, naisip namin na, yun, mag-offer ng sarili naming kape. Nice. So, doon nag-start yung, doon ka nagkaroon ng inspiration para doon na. Parang, so, parang pa lang to? Di mo iniisip na magtutuloy-tuloy. Parang, kasi, work from home naman, madaming oras. So, pagbalik, edit. Tsaka during pandemic, wala ka talaga, parang blind ka wala. Hindi mo alam kung ano yung... Basta, Nag-start kami sa garahe muna pala bago kami nag-mobile cafe. Kasi mahirap magsugal sa negosyo na hindi mo alam kung maganda ba yung balik or hindi. Di ba? Parang, although yung business, sugal talaga yan So, pero mahirap lang na mag-invest ka dun sa, for example, kukuha ka kagad ng pwesto na nire-rent mo. So, mahirap, hindi mo alam kung kikita ba or hindi. Di ba? So, yun. And then, nung bumalik na sa normal, lahat, face-to-face na yung pasok. So, tinimbang ko naman siya kung magre-resign na ba ako or tutuloy ko na to or isasara ko to. Tapos, babalik ako sa trabaho. So, syempre, nanalo pa rin yung stop na ako sa work. So, parang naging passion na talaga. May mga staff na rin ako may mga tao na ako. So, may mga umaasa na rin sa TCD. So, kung hininto ko to,
parang paano naman sila? Diba? Parang paano yung mga umaasa doon sa TCD? Kaming mga umaasa TCD, The Cooking Dad. The Cooking Dad, okay. The Cooking Dad. Kaya Sige. initial siya. Okay. So, ano yung kaibahan mo doon sa ibang mga nagbe-business ng coffee? Siguro, ang edge namin, Yep. unang-una, award. Hindi, joke lang. Nice. Hindi, kung ano, pagyabang, kung may pagyayabang kayo, di pagyabang na natin, di ba? Kape muna ako ba? Para kabahan ako. Hindi, yung totoo. Ano Nice. lang yan. Pero, Pwede mong ikwento sa akin yung mga awards na yan? ano kasi yan, parang ako, sumasali ako sa mga competitions. Yun yung way ko para makita ko na kung yung quality ng produkto ko Oo. nakasunod pa ba doon hindi lang sa local market, kundi sa international market. Kasi Nice. nag-compete na ako ng international ng Worlds Saan last to? September sa Lisbon, Portugal. So, nag-represent ako ng Philippines yung sa World Aeropress Championship. So, 64 nations yun. Sino 64. nag-sponsor niyan? May local organizer dito. Tapos, tinulungan na rin ako ng local community. Yung mga coffee people sa local communities. Like, nagkaroon kami ng mga fundraising. Kasi Europe yun eh. Ang hirap. Oo. Visa, plane ticket, accommodation, food. So, may mga local communities naman na tumulong. And sobrang grateful ako sa kanila. Never ending yung pagiging grateful ko sa kanila, sa tulong. Yun. And then, this coming March, ngayon 2025, pinalad na naman tayo to represent the Philippines sa World Aromaster Championship. Congrats, brother. Alongside with Rica from Baguio and Carl from Batangas. So, tatlo kami. So, yung Aromaster na yon, scent naman siya, yung mga amoy. Okay. Yung mga amoy na pwede mong maamoy sa kape. Mhm. So, parang 144 cents yun. Magkukumpit kami. So, yun, pagalingan ng pang-amoy. Talaga? So, yun. Sa March. Yun, and then, kaya ako nagkukumpit para masukat ko yung quality ng produkto na sinaserve ko kung sumasabay pa ba Okay. sa market. So, yung itong tulad nito, Brazil Arabica. Okay. So, yung mismong product na to, yung coffee bean mismong galing sa Brazil? Yes, galing sa Brazil or Colombia or kung ano yung nakalagay sa packaging. So, yun yung kumbaga hindi ako masyadong technical sa coffee, di ba? Sige, gag-guide kita. Kasi ang alam ko lang sa coffee, nag-start siya sa Utopia, di ba? Ethiopia. Ethiopia. Sa Africa. Sa Africa, parang nagtaka yung isang shepherd na, Si Caldi. ba't ganito yung mga kambing ko? Ba't parang may something na, tapos doon niya na-discover. Kasi yung mga kambing na yon, kinain nila yung mga cherry lookalike fruits, yung mga dahon, yung bunga, kinain nila, and then hindi pa nila alam na coffee yun. So, naging lively sila. At saka yung coffee culture dati, talagang matagal, panahon Tagal pa na, yata. 15th century pa yun. Oo, may mga coffee shop na rin talaga. Meron nang unti-unting nagsulputan. Tapos nag-spread out siya sa Middle East, Yun. sa basta nag-spread out na siya throughout Europe, di ba? Yun. Tsaka yun, isa pa yun sa tingin ko edge ng TCD is yung we locally roasted the beans. No? Since ako roaster naman ako. So isa yon sa edge namin is yung freshness ng beans. No? Hindi kami bumibili ng roasted na. Ang binibili namin green beans, tas ako na yung nagro-roast. Mhm. So ang coffee kasi pag matagal na siyang na-roast, may ano yan eh. May something, may stale na siya. Hindi siya na-expire. Aha. Na-stale siya. Ibig sabihin yung flavor niya bumababa na. Aha. So, ganun. Baga, tumataas na yung acidity or bumababa yung sweetness. Ganun. So, sa amin, at least, pinakamatagal na coffee namin is 1 month dapat na-consume na namin. Yun. Mhm. So
Hindi naman siya umabot ng 1 month. So, Nauubos yun na yung yan. mga challenges mo dun sa... Challenges ngayon, sobrang daming coffee shops. Aha. 'Di ba? Kumbaga, parang siyang alam mo yung milk tea era dati. 'Di ba? Parang each corner, so, sa bawat kanto may mga milk tea. Parang ganun yung nangyayari sa coffee shops ngayon. Mhm. So, yun yung isang challenge talaga kung how to maintain yung quality na isi-serve mo. Ako naman, parang ang gusto ko sa kape yung yung nasa true form siya. Gusto ko yung medyo mapait na though okay lang sa akin yung yung kasi meron minsan parang may asim siya na Ang coffee kasi very subjective yan when it comes to taste. So parang sasabihin mo, Dad, anong masarap na kape para sa'yo? Para sa akin. Pero hindi, it doesn't mean na masarap sa akin, masarap para sa'yo. Diba? Or masarap para kay Boris, gano'n. Or masarap para sa ganito. Kasi iba-iba tayo ng taste. For example, yung mga oldies natin, yung mga matatanda, painumin mo ng specialty coffee, sabihin nila sa'yo, asim. Diba? Yun yung description nila doon sa specialty coffee. Pero yung asim na yun, pag in-expand mo siya, yung asim na pala yun, asim na ng fruit. Fruity. Diba? Magiging fruity na siya. Kasi, for example, yung green apple, maasim yun. Iba yung asim niya sa orange. Iba yung asim niya sa lemon. Pero pare-pareho silang maasim. Pero iba din yung asim nila dun sa suka. Diba? Tama. In general, maasim. Pero, hindi ko naman sinabi na parang hindi ko gusto yung ganun. Pero, kumbaga mas prefer ko lang yung taste na mapait, matapang. Ganyan talaga tayong nagkakaedad na yata. Ganun ba yun? Feeling ko. Hindi, joke lang. Yung anong say mo dito sa mga local bean natin, like product sa Amadeo? Malaki yung potential ng local coffee. Malaki ba ang effect ng ang coffee plant ba, coffee tree, pagka mataas ang elevation? Especially Arabica, oo. Kasi higher elevation, mas maganda for Arabica. And then, yung sa lower elevation naman, like dito sa atin sa Cavite, Amadeo, ganun, more on Excelsa and Robusta. Kasi hindi... Ang Barako? Ang Barako is Liberica. Sobrang rare na ng Liberica coffee. So, hindi na siya... kasi yung iba, yun ang galing ng, for example, Batangas. Liberica na yan, Barako na yan. Hindi. Kasi doon, merong Excelsa, merong Robusta, merong Liberica. Si Liberica kasi at si Excelsa, same family sila. So, hindi sila nabubuhay doon sa mga higher elevations. Arabica, like Benguet, Mount Apo, Bukidnon, gano'n, mga Liberica growing regions yun. Yun ang nasa palate ko yung Barako. Actually, ako, yung pagkakape ko may oras eh. May oras, for example, sa morning gusto ko yung matapang. Sa tanghali, medyo magmamild na yan. Tapos pagdating ng hapon, gusto kong kape ko yung tea-like na lang. Di ba? May mga gano'n. Tea-like na lang. Ayoko magkape ng... Naglalagay ka ng asukal sa kape? Hindi. Okay, hindi rin ako naglalagay. Parang kasi ang coffee, natural flavor na yan na sweet eh. Kasi prutas yan. Tama. Di ba? Prutas yan eh. So, ang prutas, pag nahinog, natural flavor yan. Sweet. Di ba? Ganun din sa coffee. Kaya pag gusto mong i-appreciate yung lasa or yung sweetness or yung flavor ng coffee, drink it as black. Para mas manamnam mo yung lasa. May napanood ako dati, ako sa Discovery Channel. Tukol sa coffee. Tapos may mga tester sila. Agad-tikim lang sila ng kape. May mga ganong profession. Yung mga tawag doon, mga cuppers or yung mga Q-graders. Sa specialty coffee kasi, kaya siya tinawag ni specialty coffee, ginigrade yun eh. May mga trained, ang tawag sa kanila Q-graders ng Coffee Quality Institute. So sila yung nag-grade doon sa coffee para masabi mong specialty coffee. So yung mga cuppers, yung titikman lang, tapos pag i-spit. So mga competitions, ganun yung pagte-test, pag-judge ng kape.
Grabe yun. Hindi, gising na gising yung mga yun. Kasi sa ngayon, mostly nagja-judge na lang din ako sa mga competitions. Pagka nag-judge ka naman talaga, madaling araw na, gising ka pa, sobrang dami mong titikman. Kailangan mong tikman eh. Kasi i-judge mo. Diba? So, saka ano na rin. Nakaka-enjoy. Enjoy talaga. Imagine, nakakakape ka ng masasarap na libre. Diba? Nice. Tsaka para sa akin ang kape, may pagka, sorry for the term pero may pagka nakaka-addict kasi legal drugs yan. Legal drugs ang kape. Mismo, may yung caffeine. Yung caffeine is drugs. Sige, Dad, and can you walk us through sa process ng roasting? Oo naman, no? Yung roasting kasi, paano ko ba sisimulan? Isa sa pinaka-importante. Crucial. Para ma-boost mo yung flavor ng coffee is roasting. Of course, hindi natin parang 5 yan eh. Unang-una of course yung farmers. No, kailangan natin i-raise yung mga farmers natin, mabuhay yung mga farmers natin na talaga namang nagpupursige para sa sumarap yung kape natin. Unang-una sila. And then yung mga traders, yung mga cuppers, yung mga nag-ano ng coffee, mga processors. Cuppers ang tawag sa mga traders. Okay. Mga processors, yung nagpo-process ng kape. Yung mga baristas, of course, no? Isa din sila sa mga doon sa limang yun na nagbibigay buhay doon sa kape. And roasters, and of course, pati yung end users, tayong mga customers, kasama tayo doon. So doon tayo, mag-focus tayo sa roasting. Okay. Sa roasting kasi, parang din yan cooking, pagluluto. So for example, beef. Nakita mo yung beef, kahit anong klaseng beef pa yan, kahit yung mga premium beef pa yan. Pag hindi mo niluto, hindi mo naman makakain. Same with roasting coffee. So, nandun yung flavor, nandun yung acids, nandun yung sugar, lahat. Mabuboost mo lang siya pag ni-roast mo siya. So, tamang heat, tamang time. Actually, ginagamit mo yung, para sa akin, 6 senses. Smell, kasi dapat inaamoy mo kung nagka-caramelize na ba or nagde-develop ba yung kape mo. Sight, tinitingnan mo yung color ng beans kung nagde-develop. Touch, yung sa init naman yun, ino-observe mo din yung init. Ano ba? Ano ba? Senses natin. And mayroon pa akong isang sense. Pinapakinggan mo rin ba yun? Oo, hearing sa first crack. May tinatawag kasing first crack. Talaga? Okay. Pinapakinggan mo. Dapat naririnig mo. And then, yung isa, projection. Sense of projection. Dapat alam mo, pinoproject mo, for example, ganitong time, dapat ganitong temperature, dapat ganito na yung kulay niyan. Project mo yun. Dapat, for example, 10 minutes, tapos na yung roasting process. Para ka rin parang chemist na. Parang gano'n, parang gano'n din. Parang, basta, sobrang technical kasi, pero dun sa roasting, dun mo mapapalabas yung flavor or yung sweetness, yung acidity nung coffee. So, maselan siya? Maselan. So, kailangan talaga nakatutok ka. Hindi pwedeng sinalang mo, balikan mo na lang pag okay na. No? Hindi pwede yun. So, kailangan talagang imo-monitor mo siya. So, balita ko, pinangalan mo yung mga flavor or mga blends. Mga blends. Tulad nito, parang classic blend. Tapos may isa pa akong nakita yung Newtown ba yun? Or Old Town. Ayan, Bayan Luma. Ayan, parang yan yung struggle ko dati nung naggagawa ako ng blend. Actually, yung mga blends namin, very clever, ha? Ano yan, parang blend. Personal blend ko mismo. Yung mga kape, for example, gusto ko yung kape, medyo chocolatey yung lasa na may fruity flavor. So, maghahanap ako ng kape na chocolatey yung flavor tsaka fruity kung sasamahin ko. And then, may blends na ako. For example, yung Old Town blend. Parang, unang-una dyan yung classic blend Parang very classic yan Brazil and Robusta. Kaya ko siya tinawag na classic. Tapos, gumawa ulit ako ng blend yung medyo chocolatey naman. Yung pinagsama ko yung Brazil and Colombia. Okay. Ganun pala. Oo. Wala pa akong may tawag sa kanya. So, ano ba yung magandang pangalan nito?
Tapos naisip ko, Englishin ko na lang kaya since nasa Bayan Luma ako, taga Bayan Luma ako. Sige, Old Town na lang. Old Town very Blend. very creative. Old Town Blend. And then, so may Old Town Blend na kami. Yung una. Sumunod, nagawa ulit ako ng blend kasi may nag-request. Dad, gusto ko may ano naman, may fruity notes. And then, chocolatey pero may fruity notes. So, kumuha ako ng kape na chocolatey, which is Brazil, and yung Kenya, which is fruity kasi Africa yun fruity yun. Pinagsama ko. So na ano mo pala dun sa yung chocolate? Oo. Wala kang hinahalong kakao? Wala. Coffee lang siya. So, anong pangalan nito? Ano kaya? May Old Town tayo. Alam ko na. Patindig Araw naman. Rising Sun. Nice. Ayun, Rising Sun yung sumunod na blend. Ang galing nga eh. And then, yung next, gumawa ulit ako. Colombia, Ethiopia naman. Pinangalan ko naman Karsadang Bago, which is the New Road. New Road. Siguro yung plan ko next, wala mo kung ano yung curve. Curve blend. Dito yon sa Paliko. 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 Curve. Curve. So, yun na. Doon nag-start yung mga blends na meron kami dito. Nice. Yun. So, nung unang pag-uusap natin, nabanggit mo, nag-start ka sa parang mobile lang. So, kwento mo naman sa amin kung kumbaga yung unti-unti nang nagle-level up yung business. So, okay. Challenges. Ako kasi, hindi naman talaga ako businessman Kumbaga, ito na lang, sinusubukan, at least kahit papaano natututo. Pero ang goal ko, yearly, may progress. So, hindi malaki yung kahit hindi malaking progress is progress. Small progress is also a progress. Tama. No? Yun yung goal ko. Kaya nung una, from garage, naging mobile cafe. And then, nagkaroon kami ng kiosk, yung grab and go, na may pwesto na, physical store. And then, nagkaroon ng dining. And then, nagkaroon na rin kami ng food. Mas lumaki na yung business, and then nagkaroon na rin ng distribution like roastery, ng production, roastery. And then actually last quarter last year, ang plan talaga namin, branch out sana. Doon sa yun ang original plan, branch out isa. Kaya lang inisip ko, siguro mas maganda kung kaysa mag-branch out, palakasin muna natin yung main branch. Para saan kaya palalakasin yung main branch? Para sa akin kasi, for example, nag-branch out ako. Hindi ko naman alam kung same ba yung buhos ng tao dito or same ba dun sa magiging branch ko. So, in the case na hindi siya malakas, mayroon siyang backup sa likod. So, backup siya. Baga kahit hindi siya malakas, tinutulungan siya ng main branch. That's the wise thing to do. Yun yung naisip ko. Kaya ni-establish muna namin yung branch. Palalakihin muna. And then pag-establish na talaga siyang hindi na siya matitibag, saka kami mag-branch out para at least yung anak doon pa rin sa tatay aasa kung sakaling hindi niya kaya. So yun yung next step. Siguro we're praying this year kung kakayanin. Kakayanin. Kamusta naman yung eksena dito? I mean, the coffee culture. Sobrang... dami ko nakikita mga sobrang actually, natutuwa ako sa nakikita ko yung progress. Kasi, for example, nung nag-start ako, nag-offer ako ng specialty coffee. Pikit mata. Kasi hindi naman lahat nag-specialty coffee. So, kaya lang, syempre gusto kong i-offer yun kasi gusto ko yung ma-experience ng mga Imosenyo yung specialty coffee. May time na... yung specialty coffee, can you explain specialty coffee? Yung specialty coffee, yun nga yung mga graded or scored coffee ng mga Q-graders. So, ang grade nun dapat nasa 80 pataas. So, gine-grade yan ng mga Q-graders natin. May mga Q-graders. Yun yung single origin. Lahat ng details about coffee, alam mo. Elevation, process, taste notes, roast profile, kung sinong roast, lahat, basta lahat ng detalye ng kape, dapat nandoon sa specialty coffee. So, nung nag-start nga ako ng specialty coffee dito,
may time na yung coffee na-stale. Kasi wala naman nag-specialty coffee. So, ang ginawa namin para ma-experience nung iba na hindi nag-specialty, yung mga lalo yung mga nagbo-brewed coffee na pero hindi pa sanay sa specialty coffee, ginawa namin, free taste na lang. So, hanggang sa, eventually, yung mga coffee enthusiasts, mga coffee lovers, pag nagtatanong sila, uy, sa Imus, merong nagsiserve ng specialty coffee. So, parang word of mouth. Parang ganon. Doon, kay Dad, may specialty coffee doon. Nagsiserve sila. Tapos, yun, nananalo yun, nagcha-champion yun. Yung mga ganong, malaking bagay yun, malaking tulong sa amin. So, hanggang sa, unti-unti, nakilala yung specialty coffee. Kumbaga, pagka gusto mo mag-specialty coffee, punta ka lang sa PCD, may specialty coffee doon. And then, ang kagandahan, yung ibang shops nearby, nagsiserve na rin sila ng specialty coffee, which is good kasi marami nang makaka-experience ng specialty coffee dito sa Imus. Yung iba nga, dumadayo pa from Bacoor, Dasma, Kawit, dumadayo pa sila dito just to experience yung specialty coffee. So maganda yung environment ng specialty coffee dito ngayon sa Imus. Ang dami nga ngayon dito nakikita ko. Pag nagra-rounds ako, nagbabike kasi ako eh. Ang dami ka nakikita. As bukod pa yung mga pop-ups, mga mobile cafe, mga cart. Nakakatuwa. So ano yung mga misconception sa pagtatayo ng coffee shop? For me, syempre, we're doing this para kumita, syempre, di ba? Pero wag 100% para kumita. So, make sure you have the passion. And not only the passion, siguro, I think it's the calling eh. Parang, kung saan ka nag-excel, doon ka. Hindi yung, uy, kasi ang lakas ng coffee shop ngayon, mag-coffee shop tayo. Kaya ayoko nung, ayoko ng franchise yung TCD. Kasi ayoko ng pure business. Gusto ko nandiyan pa rin yung para ka rin pa ng artist eh. Ganyan yung mga isip ng artist eh. Ako kasi marami nang gustong mag-franchise talaga ng shop. Kaya lang gusto ko same passion with me. Parang gusto ko we let people experience, hindi yung panay business. Gusto ko kaya yung shop ko tingnan mo very homey siya. Parang pag nandito ka, may couch, may dining area. Tatanong ko pa nga sana sa iyo eh. Kung anong say mo, kunyari, maisipan mong mag-blend ng 3-in-1. Tapos pag-iwahiwalayin mo din. Ayoko naman nang dumating sa ganun. Oo nga. Hindi, yung pagkakaano ko sa iyo, pagkakabasa ko sa iyo, yun nga. Maano ko eh. Kumbaga yung term namin sa music is hardcore coffee lover ka talaga. So, pwede. Art is yung way mo na pag processing the coffee. It's an art form eh. Kasi ang art kasi yun eh. Highest form of creativity. Siguro nandoong side yung pagiging artist ko. Kasi yun nga, pag nakikita nila yung roastery, nakikita nila yung mga awards, yung mga certificate, mga trophies. Man, seryoso siya sa kape. Seryoso siya sa kape. Oo naman. Seryoso talaga. Kasi, kumbaga sabi nga nila, coffee is life. Totoo yun, coffee is life kasi dyan ako nabubuhay. Anong award dyan ang pinaka highest level na na-attain ko? Yung Golden Aeropress. Pwede bang kunin? Sige, kunin mo. Ayan. So, Yan naman. Yan yung Golden Aeropress yan. May mga Aeropress, yung mga regular ganun, pero yan kasi yung pag nananalo ka sa Aeropress na competition. Parang ganon. Nice. So, ilan pa lang kaming may ganito. And then, yun, this coming Saturday, meron kaming competition dito na Aeropress. Sa 15. Aeropress competition. So, nag-invite ako yung mga judges namin, mga previous champion ng ng Aeropress. Sige, pag may may time. Pasyal kayo. Pasyal kami.
O yung mga ano pala, mga source ng ano. So, paano mo na... Kumbaga, Brazil pa to eh. So, saan to? May supplier? Kinukontak ka? Isa sa trabaho ko dati, nung nasa company pa ako, is trader ako ng green beans. So, nung umalis ako, syempre may mga kaibigan akong mga traders din. May mga contact na naging kaibigan na rin. Although, competitors ko sila dati sa ganyang negosyo. Nung umalis ako sa company, naging kaibigan ko naman sila. Sa kanila ako kumukuha ngayon. Sila yung mga traders. So, sila yung nagpaparating ng mga beans. Sa kanila na ako kumukuha. Iba-iba. Tapos, local naman, may mga farmers na din tayong kinokontak locally. So, sa kanila ako kumukuha ng beans. Direct sa farm talaga. Direct sa farm. Okay. Saan mga farm to? Meron sa Benguet. Sa Sagada, meron. Hindi pa ako nakapag-roast ng Sagada na coffee, pero meron kami ngayon nun eh. Pero hindi siya, hindi siya year-round na may supply. So, yun yung isa sa challenge ng Philippine coffee is yung supply. Sobrang kulang talaga. Talaga? Sobrang kulang. So, nung una nga ako, gusto ko, serve ko lang Philippine coffee. Kaya lang, kinukulang talaga sa supply. Okay. So, hindi kinakaya. Sa knowledge mo, pagdating sa coffee, ano yung advice mo sa mga aspiring coffee entrepreneurs? Gusto mag-business? Anong advice mo? So, yun. Siguro not only sa coffee hindi lang sa coffee shops. Kasi, siguro keep on learning. Unang-una, mag-aral lang na mag-aral. Hindi natatapos yun. Hindi darating yung time na lahat alam mo. Kasi every year may innovation. Every year. Mag-aral ka lang na mag-aral. Tapos, kung may opportunity ka mag-compete, go for the competition. No? Hindi lang experience yun. Learning. So, ako kasi kaya ako nagko-compete, I have 3 things. To learn, to enjoy, and to make friends. So, yun. Kaya ako nagko-compete. And then, siguro, wag mawawalan ng pag-asa. Kasi sometimes, for example, nag-business ka, first 2 months, malakas. First 3 months, malakas. After a few months, humihina. So, yung iba, sarado na natin, mahina na. Darating yung time, perfect time talaga na yung pinagpaguran mo, i-harvest mo rin. Kasi pag inisip mo kagad yung business side ng wala talaga At saka yung profit yung iisip mo. Tsaka yung expectation na pera kagad. Tsaka pag pinaghirapan mo, pagbubutihin mo talaga. Imagine mo nung nag-start ako lang mag-isa. As in, ako barista, ako nagsiserve. As in, ako lang talaga mag-isa. Ako nagkakaha. So, hanggang sa, dumating yung time na 5 na yung staff ko, pang-6 ako. Nakakapag-conduct na kami ng competition, nakakasali na ako sa ganito. Kasi kusa yan kusang ibibigay sa'yo yan Exactly. Pag nalaman ng nasa taas or nasa universe na, okay to. Totoo. Diba? Kung gumawa ka na mabuti, balik sa'yo mabuti. Gumawa ka na masama, balik sa'yo masama. So, karma. Diba? Yeah, exactly. Yun na yun. So, yung future ng Philippine coffee. So, anong take mo doon? Sa Philippine coffee, as of now naman, doing good kasi yung mga organization ng coffee dito sa Philippines, they're doing their best naman para lumago, sumarap. So may mga local coffee competitions talaga tayo, pati yung mga beans, may mga quality competitions na ginagawa. So unti-unti, sabi ko, small progress is still progress. Unti-unti, lumalago naman tayo, hindi naman tayo pababa. Lumalago naman. So which is good kahit for baby steps, kahit, di ba? Good for the community. So any final words before we end this? So yun. Siguro, final word sa lahat, in general, push lang. Laging push lang. Parang, nakalimutan ko palang tanong sa'yo, di ba nagluluto ka? Nalalagay mo sa ingredients mong coffee?
Sa mga desserts. Sa mga desserts. Nasubukan ko siya sa adobo. Talaga? Oo. Hindi ko pa na-try. May adobo kami dito, masubukan nga. So yun, ano lang, yun nga, push lang, tapos, tingnan mo lang yung future. No? Baga, yung past, for example, nagnegosyo ka na, or sumablay ka lang naman sa negosyo, sa business, ano na yun sa'yo, mga learnings na yun. Baga, dapat natuto ka na doon. Tapos, huwag kang tumambay sa present. Huwag kang tumambay sa present. Look forward mo yung future. Tama. So, yun siguro. Yun yung siguro best advice sa mga... Tsaka siguro kung iisipin mo yung present, kailangan. Diba? Nandun pa rin. Hindi ka stagnant. Hindi ka nakatambay. Kasi Kasi mga Pinoy, mahilig tumambay Tsaka pag inisip mo yung past, yun ang anchor yun. Baka maulit-ulit. Diba? So tama yung sinabi mo. Natuto ka na doon sa past. Natuto ka na doon sa mga... Baga nag-fail ka man sa past. Baga yun na yung pinaka panghahawakan mo na dapat hindi na maulit. So location nyo pala. Ito. Napakaganda dito sa coffee shop. Ito, hidden cafe, hidden location. So, maliit lang yung daanan mo. So, located kami sa second floor ng RSF building, Tamsuy Avenue, corner, Kingfisher Street, Bayan Luma 2, Imus, Cavite. So, mawi-waste nyo naman siya. Maraming mga landmarks dito. And then, okay, sikat naman si Dad pag tanong-tanong nyo, and then, nandito lang kami. Tapos, dito lang ako nakatambay, madalas gabi. So, kung gusto niyo ako makausap or kwentuhan tayo, kape tayo, punta lang kayo dito. And then, meron din kami social media, syempre, kahit hindi na tayo Gen Z. Ayun. Sige. Meron tayong Facebook, tsaka Instagram account, at TCD Roastery. No? Follow nyo na lang po kami. And that's all. So, isingit ko lang kung gusto nyo ng magandang klaseng equipment or gusto nyong maisipan nyo mag-podcast. So, nandito lang CDM Pictures. So, kontakin nyo lang sila sa Facebook account and website, cdmpictures.com. So, visit nyo lang doon. Alright, so that's all. And maraming salamat sa iyo, Dad. Thank you so much. Yes. Gising na gising ako dahil sa kape dito sa Cooking Dad Roastery and Cafe. So, this is Ear Bender Live.